We are the Mushroom King. Nagpatuloy ang bida sa pag-atake sa Bacteria King dahil alam niyang hindi niya ito maaaring tigilan hanggat hindi lumalabas ang notification ng sistema na napatay na niya ito. Bigla siyang natigilan at nanlaki ang kanyang mga mata nang mapansin niyang kumalat na rin ang bakterya sa kanyang mukha at buong katawan. Dahil dito ay bigla siyang napaluhod at nagsuka ng dugo. Nang makita iyon ng Bacteria King ay malakas itong tumawa at sinabihan ang bida na hindi talaga sila natututo. Habang mas tumitindi raw ang malapitang labanan nila, mas mabilis silang nahahawaan ng kanyang infection. Hinamak pa niya ang bida at sinabing hindi talaga ito nagpigil, na halos patayin na raw siya nito sa bagbog. Ngunit mabuti na lamang daw at ang mga halamang nasa kanyang katawan ay may dalang parasitic bacteria. Habang unti-unting naghihilom ang kanyang katawan, ginamit niya ang parasitic bacteria healing kung saan nagsimulang magsara ang kanyang mga sugat. Kasabay nito ay naghanda siya ng isang malakas na sipa habang sinasabing mula ngayon ay siya naman ang gaganti. Nagpakawala siya ng napakalakas na sipa na nagpahagi sa bida ng napakabilis habang tumalsik ang dugo sa paligid, ngunit nagawa ng bida na pigilan ang kanyang pagtilapon gamit ang kanyang palakol na marahas niyang ibinaon sa lupa. Nang mapansin iyon ng Bacteria King ay agad itong kumilos sa napakabilis na bilis at lumitaw sa likuran ng bida. Napansin man iyon ng bida ay wala na siyang nagawa, lalo na nang muling maglunsad ng pag-atake ang Bacteria King gamit ang Tetanus Blade, kung saan nagpakawala ito ng isang napakalakas na pagkalmot sa kanyang likuran. Kasunod nito ay ginamit nito ang Golden Basilisk Blade, isang sunod-sunod na pag-atake ng mabilis na paghiwa na paulit-ulit nitong isinagawa hanggang sa makagawa ng malalim na hukay sa lupa. Nang ilulunsad na sana ng Bacteria King ang kanyang huling pag-atake ay bigla itong naharang ng bida gamit ang kanyang palakol, na nagdulot ng malakas na alingaw-ngaw sa paligid. Mayabang na tinanong ng Bacteria King ang bida kung magpapatuloy pa rin ba itong magmatigas. Tinanong niya kung ayaw ba nito ng madaling kamatayan at mas gusto pa nitong pahirapan ng kanyang bakterya. Habang unti-unting naghihilom ang mga sugat ng bida at dahan-daang nawawala ang bakas ng bakterya sa kanyang mukha, kalmado niyang tinanong ang kanyang kalaban kung ano ba ang tinutukoy nitong bakterya. Nanlaki ang mata ng Bacteria King nang mapagtanto nitong tunay ngang naglalaho ang kanyang mga bakterya. Dahil doon ay muli itong nagngit-ngit sa galit at sumugod habang sumisigaw na walang saysay ang nangyayaring ito. Kasabay nito ay lumabas ang abiso ng sistema na ang lahat ng kasamahan ng bida na umatras na mula sa labanan ay nagbigay sa kanya ng dagdag na 60% sa kanyang stats. Naibahagi rin sa kanya ang limited Black Tough Skin skill ni Saifeng. Dahil dito ay nagkaroon siya ng matigas na balat na parang sa Black Bug, bagamat may limitasyon ang tibay nito. Kapag nakatanggap siya ng pisikal na pinsala na lampas sa 50% ng kanyang buhay ay mababasag ito at muling mabubuo habang nasa prosesong pagre-reconstruct ito ay hindi magagamit ang limited Black Tough Skin. Gamit ang Black Tough Skin, sinalag ng bida ang pag-atake ng Bacteria King gamit lamang ang kanyang braso. Kasunod nito ay isang malakas na pagwasiwas ng kanyang sandata ang pinakawala ng bida na nagdulot ng pagtilapon ng kanyang kalaban. Kasabay ng pagsigaw niya ng antibiotic boy, naguluhan ang Bacteria King sa kanyang narinig tungkol sa antibiotics. Ngunit bago pa man ito makakilos ay agad nang ibinato ng bida ang kanyang palakol ng ubod ng bilis at direkta itong tumama sa balikat ng Bacteria King. Wala siyang inaksayang oras at agad niyang hinayla ang palakol gamit ang mycelial network, dahilan upang makaladkad ang kanyang kalaban papunta sa kanya. Lubos na natulala ang Bacteria King at hindi na maintindihan ang nangyayari. Samantala, isang araw ang nakalipas sa Great Graveyard, napaisip ang bida tungkol sa antibiotics. Ipinaliwanag ni Firehammer na ang mga Black Root Stone na nakuha nila ay may kaunting natitirang antibiotic na dating ginamit laban sa bakterya. Ayon dito, mga tira lamang iyon mula sa alchemy battles na itinapon ng mga mataas na antas na player. Unti-unti yung sinipsip ng mga Black Root Stone. Sinabi ng bida na ang mga itinatapon ng iba ay siya namang pinakikinabangan niya. Maaaring walang halaga iyon sa iba, ngunit napakahalaga nito para sa kanya. Dahil dito ay inutusan niya si Firehammer na mag-extract ng kaunting antibiotic dahil magagamit nila iyon mamaya. Agad namang sumang-ayon si Firehammer. Bumalik ang eksena sa kasalukuyan kung saan in-infuse ng bida ang antibiotic sa kanyang braso. Nang hilahin niya ang kanyang kalaban gamit ang mycelial network, agad niya itong pinaulanan ng napakalakas na suntok na tinawag niyang antibiotic strike.
Dahil sa lakas ng pag-atake, marahas na tumilapon ang Bacteria King, tumagos sa isang napakalaking poste, at bumangga pa sa isang pader na nagdulot ng napakalakas na pagsabog. Nang unti-unting hamupa ang alikabok sa paligid, tumambad sa kanilang harapan ang wasak na katawan ng Bacteria King. Ngunit bahagya pa rin itong ngumiti habang mayabang na sinasabing simpleng physical attack lamang iyon at hanggat patuloy na nagre-regenerate ang kanyang bakterya ay hindi siya matatalo. Ngunit bigla siyang natigilan sa pagsasalita nang mapansin niyang hindi nagre-regenerate ang kanyang katawan. Nagtaka siya kung ano ang nangyayari at bakit napigilan ang pagdami ng bakterya sa kanyang katawan. Hindi na siya nakapagsalita pa nang mapuno ng maliliit na bula ang kanyang buong katawan hanggang sa isang iglap ay sumabog na lamang ito ng napakalakas. Lumabas ang abiso na natalo na ang Bacteria King. Ang bida at ang kanyang mga kasamahan ay umabot na sa antas 7. Natutunan din nila ang racial skill na bacteria resistant na nagpapataas ng resistance ng lahing mushroom men laban sa bakterya ng 30%. Maaari na rin nilang gamitin ang skill na decoy shroom. Sa pamamagitan nito ay maaari siyang mag-activate ng spores upang mabilis na makalikha ng dobleng kamukha niya. Wala itong kakayahang lumaban at madali itong masira, ngunit maaari niya itong gamitin bilang pain upang iligaw ang mga kalaban. Gayunpaman, mataas ang posibilidad na mahalata ito ng mas matatalinong kaaway. Samantala, ang Orc Berserk skill ay na-upgrade bilang Mushroom Man Berserk. Sa skill na ito, tumutusok ang mycelium sa mga ugat upang pataasin ang combat power ng 30% sa maikling panahon. Ang kanyang mga archer na kasamahan ay maaari na ring gumamit ng net arrow. Ang net arrow ay isang espesyal na mycelium arrow na maaaring bamuka at maging isang mycelial net na huhuli sa target at didikit sa anumang surface. Matapos ang labanan, pinagmamasdan ni Saifeng ang mga mushroom na nagkikinangan sa paligid. Pinuri niya ang kanyang boss at sinabing napakaganda raw ng pagtubo ng mga kabuting iyon. Sinang-ayunan iyon ng bida at ipinaliwanag niyang pagkatapos nilang kunin ang mga kapaki-pakinabang na bakterya, ang mga nabubulok na tira mula sa Black Rootstone ay perpekto para sa pagtatanim ng kabute. Nang matapos magluto si Firehammer, sinabi niya sa lahat na oras na para sa kanilang pagkain. Sa mga sandaling iyon ay na-deactivate na rin ang ethereal state. Sinabi ng bida sa lahat na malaki ang enerhiyang nagastos nila sa laban na iyon kaya ililibre niya silang lahat ng staff meal upang makabawi ng lakas. Napatanong si Archer Shroom Milan sa kanyang boss kung ano ang ibig sabihin ng staff meal. Hindi agad nakasagot ang bida dahil halos nakalimutan niyang galing siya sa ibang mundo at ang salitang staff meal ay normal lamang sa dati niyang buhay, kaya natural lang na hindi iyon maiintindihan ng mga ito. Bahagya siyang natawa at ipinaliwanag na ang staff meal ay libreng pagkain na ibinibigay sa mga empleyado. Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang paliwanag ay biglang nagsalita si Firehammer at sinabing alam niya na raw iyon. Habang hawak ang isang mangkok ng pagkain, sinabi nitong may kabute sa pagkain at dahil ang mga kabute ay staff din, ang ibig sabihin daw ay iyon ang staff meal. Agad namang naintindihan iyon ni Archer Shroom Milan at sinabi niyang ganoon pala ang ibig sabihin nito. Ngunit dismayado namang napatingin ang bida dahil sobrang iba ng pagkakaintindi ng dalawa sa kanyang paliwanag. Sa mga oras ding iyon ay biglang nasamid si Saifeng dahil alam niyang mali ang pagkaunawa ng dalawa sa kahulugan ng staff meal. Samantala, sa itaas, halatang dismayado ang low-level admin na si Death Reaper No. 10 sa nangyari. Tahimik siyang nakaupo sa harap ng napakalaking butas at makalipas ang ilang sandali ay tumayo siya nang mapagtanto niyang nabigo ang mga bakteriyang halimaw. Napagdesisyonan niyang panahon na upang maghanap ng panibagong grupo ng mga alay para sa labanan. Ngunit bigla siyang natigilan nang makaramdam siya ng kakaibang presensya. Muli siyang tumingin sa napakalaking butas sa sahig at napatanong sa sarili kung bakit parang kahawig ng presensya ng scavenger black bug ang kanyang nararamdaman. Ngunit hindi ba pinatay na nila ang lahat ng pinakawalan niya? Mula sa madilim na butas ay unti-unting lumitaw ang isang nagliliwanag na sinag na palakas ng palakas hanggang sa sumabog palabas ng lagusan, dahilan upang mabigla si Death Reaper No. 10. Lumabas ang abiso ng sistema na biglang lumitaw ang munting cutie na tinatawag na tunneling Earth Star. Isa itong malaking engineering shroom na tumubo mula sa bangkay ng isang scavenger black bug. Kaya nitong durugan ang mga batong kasing tigas ng bundok habang binabasag ang mga durog na bato upang sumipsip ng mga kapaki-pakinabang na sangkap mula rito. Maaari rin itong i-deploy sa labanan bilang isang heavy unit.
Ngunit dahil sa mataas nitong requirement sa pagtatanim at mahabang panahon ng pagpapalaki, kailangan itong gamitin ng may matinding pag-iingat. Dito na po nagtatapos ang ating kabanata, abangan ang mga susunod pa nating upload. Huwag din kakalimutang mag-like, share, subscribe at e-click ang notification bell, para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video.